diri nakasalang bayan kanatong dati Municipal Civil Registrar Engineer Villeno. Siguro dili man maraot na magpalakpak kita sa iya. Ano? Kag dili man pwede mangyari kung wala ang full support siyempre sa aton municipal government, particularmente the Honorable Mayor Froilan Anguesa. Hatagan natin kasi makasupport sa atong putanan na adi sa mga kakasalon kag sa mga ninong-ninang na adi maayo na hapon sa tanan. Pila lang po na bagay na akong sasabihon. I will not speak longer than I should kay pagkatapos po sa ni nagpaaram na ako kag mayor, ma-excuse po ako pero mabalik ako kay may relasyon sa ning isasabihon ko sa iyo ang adaya na subject for inquest ko ali sa San Pascual. This is a case for acts of lasciviousness in relation to RA 7610 where the alleged perpetrator na nadakop kag na-aresto is paryente mismo sa biktima who is a minor. Kaya nga ni Republic Act 7610. But before that, siguro pasalamatan nato muna ang mahal na Diyos kay maayo ang panahon niya na. O, kinsabayan po niya sa bendisyon ining aton programa. Kay araman naton sa mga nag-agi na adlaw maski kagahapon gagabi may nagrilinis didi kay basa pwede naton venue. Pero salamat kay maayo ang panahon. God, masabi ko na ada po gayon. God is present in every marriage because He is the author of marriage. In fact, there are three institutions that were divinely instituted and established by God Himself. The first institution is marriage and family. Before the government and even before the church, marriage was established. But bago pa ako magpadayon, siguro mas maayo man na dumdumo naton. Ani ka sa 65 anyos na anibersaryo sa munisipyo San Claveria. It is but proper and fitting to honor our former leaders in our town. Not only our government leaders, but also leaders in education. Kaysang panahon po, no, 1959, by the way, para sa 1959, September 5 po, na pundar ang munisipyo San Claveria by virtue of a law passed by then Congressman Emilio Espinosa Jr. Sa tupo na panahon, malisod, kinahanglan pa kita magkuha sa mga maestro, maestra, hali sa iba na lugar as far as Ilocos. That's why adi si Engineer Villeno, makatestigo sina. His mother came to the municipality of Claveria dahil ang sa santong panahon, haranapon ang mga teachers. Dabo po kita. Ang ginikanan sa ni Engineer Fernando, halip pa sa Ilocos, and teachers from Masbate mainland and from Tikaw Island, kaya damo si mga taga-Tikaw na adik or dahil sa na. We also have to remember those people in the past na nagkultibar sa mga duta sa panahon. Those people who lives in sa atong agrikultura and of course sa negosyo and damo pa. Nakabot na po kita since 65 anyos na pagiging munisipyo, and I know mas damo pa ang maabot sa munisipyo San Claveria under the good leadership of the Anguesa family. Palakpakan na po si Mayor Anguesa. Kasi we have a saying that gratitude is the mother of all virtues. Ang pagpasalamat daw ang inaan iloy sa mga maayo na gawin. Igo pangaling kasabihan na sa dida na ikaw makainom san matugnaw
na tubig hali sa bubon, ayaw paglimuti kung sino ang nagkalo sa bubon. Masakit lang minsan ang kamatuodan na pagkatapos kita mahatagan sa maayo na serbisyo, liputok na serbisyo, serbisyo publiko, minsan makakabati pa kita sa mga komentaryo pagkontra sa mga tao na naghatag sa maayo na serbisyo sa ato. Ini pong kasalang bayan, nasabi ko na po kaganina, was initiated by the Municipal Civil Registrar's Office with the full support of the local chief executive. Kaya nahimo na ini nato na kultura, nahimo na ini nato na tradisyon, kag pambihira. Nasabi po nga ni sa akon sa naton mayor, nahutik niya sa akon na ini, primarily, ginhimo para sa itong mga nag-upod na, sinpuko mas o minus 5 anyos pataas. Kaya under Article 34 of the Family Code of the Philippines, pag nag-upod na po kamo, sin 5 anyos pataas without any legal impediment to get married, pwede na po kamo kasalon even without a marriage license. So ini po na programa pambihira, nakaabot na sa iba na barangay. And in fact, kita ko siguro iiro manining or ginahimo na po ba ini sa San Pascual, sir? Ginahimo naman. Very good. And it's good to have here with us the representative from LGU San Pascual also. Kasi harap naman po ang relasyon sa San Pascual kay Claveria. But, amo po ini, ang kasalang bayan naton, naging kaparti na. Every year, during foundation anniversary, ginahimo naton ini na special na parte sa atong pagsilibrar. So, again, pasalamatan naton ang LGU Claveria, palapakan naton si Makusog. Arangkada pa, Claveria! Pangduha po na gusto ko po bigyan sa doon ining marriage. Kaya medyo gano'n na po niya na, specialmente na bagang igo na nga niya na sa mga nakikita kita na nagpapakasal lalaki sa lalaki o babae sa babae. And with all due respect, I may not agree with their point of view, pero ang karapatan nila mag-express whether in favor or not in favor, walang problema sa aton. But under our present law, under the Family Code of the Philippines, unless this is amended and repealed, marriage is a special contract of permanent union entered into between a man and a woman in accordance with law. Entonces, hindi pa po pwede magkasalya na ang lalaki sa lalaki o babae sa babae o ang ginatawag natin na same-sex marriage. Ang magkakasal sana, kung may papilis, he can be administratively and criminally liable kung ang nagkasal is authorized by law to solemnize marriage. And by the way, sa ating po presente na lahi, only the mayor and the judge is given the authority to solemnize marriage even without KRASAM. KRASAM is acronym of Certificate of Registration authorizing to solemnize marriage. Ang mayor po natin, by the way, ang mga mayors, is the only elected government official authorized by law to officiate marriage. Ang presidente, dili makakasal. Vice Presidente, Senador, Congressman, Gobernador, Kapitan, any elected official could not solemnize marriage. Only the mayor as provided for by law. Kaya nga po, napakahalaga po sa atong ginimo. Naghimo po si paagi ang aton gobyerno munisipal para na maisaayos kamo na mapakasal. Kaya ano? Yan na po na panahon kung may mga anak na kagdili kasal. Pag nagparehistro, importante na masyado ang pagparehistro, birth certificate. Pag nagparehistro, hungaon, kasal ba ka mo? Hain ang may marriage contract, saan ka maging kasal? Kung dili kasal, pagrehistro sa bata, ang nakabutang dito sa date of marriage, none. Nanong implication? Napakahalaga po sa legal consequence. Kaya kung dili kasal, pwede man marehistro, ma-execute ka lang sa kunano nila ng mga affidavit of registration. Pero, may epekto po sa bata. Kaya pagpa-enroll, hana ko ng birth certificate,
Minsan masabi, ginbuli ang bata, kayo, dili ka magdili magaling, nonoy, nini, kasal ang iyong mga gidikanan. So napakalaga po sa kasal. By the way, sa aton po lay, ang importante, ginikasal ka mo in the presence of the solemnizing officer. In the presence of the mayor yan na, kaya papasumpaon ka mo. And in the presence of your witnesses. Ang legal term po sa aton mga ninong-ninang actually is they are witnesses. Mga testigos lang sila. Kita lang sa Pilipino, ang ibang kultura, na pagkikasal ang tawag natin ninong-ninang o principal sponsors. But in law, they are here as witnesses. Testigos na kamo sa tubang ni Mayor nagsabi, kami magkapakasal na at maging mag-asawa na legal. So, sana po, kung may mga anak na kamo, isaayos niyo pagkatapos ang kasal. Adi mo po ang atong mga sa MCR, napakahalaga po na isaayos niyo na nakasal na kamo. Para pag nag-reskuilan yung mga bata, pagkita sa birth certificate, masabi, wala na, dili mabuli kay kasal na. So, napakahalaga. Damo ang legal effects and consequences of marriage. Last na gusto ko po doonan, ang kasal, pira lang ka oras. Pero ang pagpamilya, habang buhay. Sana po dumdumon na po ini. Ang kasal, usad lang kinakaadlaw, pero ang pagpamilya, habang buhay. Why am I saying this? Dito na lang iharayo, ito bagang kanta sa panahon. Ano itong kanta ni itong sikat na napakasakit. Ito, napakasakit Kuya Idi. Ano ito? Ang istorya baga sana, magkasawa sila, kaya lang sabi niya, ako'y naririto, nagbabanat ng buto sa mainit na siyudad sa bansa ng Arabiano. Alabay na nakanta. Pero ang sabi niya, gintios niya dito, init sa kadlaw, ginhandom niya ang pagbalik, kaupo na niya pamilya. Kaya lang, usad kadlaw, nakabaton siya surat. Diba? Sabi ito, at ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. Ngunit ako ay nabigla at agad ay lumuha. Itay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa iyo, tuom. Tapos sabi niya, ako ay umuwi. At ako ay umuwi gabi na nang dumating. Ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin, matay na mumula, halos nakapikit na. Ang kanilang mga kamay may hawak na marijuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak ngayon ay 3 na. Ano ko po gaging sabi ko pwede? Kasi ang mugani po na ang pagkasal madali lang, pero ang pagpamilya panghabang buhay kang malisod. Ang iba siguro po sa iyo dahilan sa kaiwaton, pagkatapos mapamanila, magpakado sa ibang lugar kay matrabaho para sa pamilya. And that's a good purpose. Kaya lang dili na po damo hiningkanta na napakasakit ko yung realidad ini sa Filipino family. Ang tuyo magkado sa ibang lugar magtrabaho, kaya lang nagka-problema because of long distance relationship. Kaya nga po ang atong gobyerno nagahimo sa mga pamaagi kung paano ma-preserve na mag-urusan ang pamilya. So, sa akin po bilang representante sa Department of Justice, usad na makamumundo na parte sa akong trabaho ang mag-atubang sinikaso ang involved pamilya. Parehas niya na atubangan ko, I was informed by the police na hindi po na kaso minor de edad, tapos ang sabi, ang suspect pinsan lang. Tapos ginawa ko result of a broken family. Kasi nagkulang ang mag-asawa, nabilin ang anak sa lula, dili na bantayan. So, sana po pahalagahan natin ang pamilya. Because no success
that can compensate for the failure in the home. Wala pong tagumpay na pwedeng mahigitan ang kapalpakan sa pamilya. I tell you. And so, sa mga ikakasal, kag sa aton po na tanan, pahalagahan po naton ang kasal, kag mas pahalagahan naton ang pamilya. Finally, na-mention kanina, vowsy.